Paano gagamitin ng China ang tubig laban sa India at sa iba pang bansa? China is at it again. It has found a new way to provoke India. This time, not with troop deployments, but with a dam. Tahimik pero nakakatakot ang paraan ng pananakot na ginagawa ngayon ng China. Hindi ito barilan o bombahan, kundi tubig ang ginagamit nila bilang sandata. Sa pamamagitan ng mga dam ay unti-unti nilang kinokontrol ang mga ilog na bumubuhay sa maraming bansa sa Asia tulad ng India, Laos, Cambodia at Vietnam. Dahil dito ay maraming tao ang nawalan ng kabuhayan, pagkain at tirahan. Pero bakit tila wala ni isa ang kayang humarang sa kanila? Tara tuklasin natin kung paano ginagamit ng China ang tubig bilang lihim na sandata para makapanakit at makontrol ang ibang bansa. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Tahimik pero nakakatakot ang uri ng gera na ginagawa ngayon ng China. Hindi ito kagaya ng karaniwang laban na may barilan o bombahan. Sa halip, ginagamit nila ang isang bagay na madalas hindi pinaghihinalaang sandata. Ito ang tubig. Noong taong 2017 ay nagtangkang pasukin ng China ang maliit na bansa ng Bhutan. Pero hindi ito pinayagan ng India. Mabilis na nagpadala ng mga sundalo ang India para pigilan ng China at tulungan ng Bhutan na protektahan ang hangganan nito. Dahil dito ay napahiya ang China. Pero sa halip na gumanti gamit ang mga baril o bomba, ay pinili nitong gamitin ang tubig bilang paraan ng paghihiganti. Sa parehong taon ay biglang tumigil ang China sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa taas ng tubig sa Brahmaputra River. Dati ay regular itong ipinapasa sa India, lalo na tuwing tag-ulan para makapaghanda sa posibleng pagbaha. Pero dahil hindi na ito ibinigay, ay hindi naging handa ang India nang dumating ang malakas na baha sa Assam. Maraming tao ang nalunod at tinatayang nasa halos 300 ang namatay at milyon-milyon ang nawalan ng bahay. Sabi ng mga eksperto, hindi aksidente ang nangyari. Sadya raw itong ginawa ng China para magpadala ng mensahe. Isang tahimik pero malinaw na babala. Kung pipigilan mo kami, dudurugin ka namin gamit ang ilog na nagbibigay buhay sa inyo. Hindi ito karaniwang sandata. Wala itong bala, wala ring pulbura. Ang sandatang ito ay mga dam, malalaking istruktura na gawa sa semento na kayang mag-ipon ng tubig. Sa dami ng dam na itinatayo ng China, ay hawak na nito ang kapangyarihang magbaha o matuyuan ng 6 na bansa sa Asia. Isa sa mga pinakamalaki nilang proyekto ay nasa Brahmaputra River na sa kanila ay tinatawag na Yarlung Tsangpo. Doon ay itinatayo ang isang dambuhalang dam na kayang gumawa ng hanggang 60,000 megawatts ng kuryente. Mas malakas ito ng 3 beses kaysa sa Three Gorges Dam na siya namang pinakamalaking hydroelectric dam sa buong mundo. Pero ang mas nakababahala ay kung saan nila ito itinatayo, sa Medog, isang bahagi ng Tibet na napakalapit sa border ng Arunachal Pradesh sa India. Ang distansya nito ay nasa 30 kilometers lang. Kaya para sa India at sa mga bansang nasa ibaba ng ilog tulad ng Bangladesh, ang dam na ito ay parang bomba na anytime pwedeng sumabog, hindi sa hangin kundi sa tubig. Dagdag pa rito, napakahalaga ng Brahmaputra River sa India. Halos 30% ng kanilang freshwater supply ay galing dito. At 40% ng hydropower na maaaring makuha ng buong bansa ay nakadepende rin sa ilog na ito. Ang problema, kalahati ng buong ilog ay nasa loob ng teritoryo ng China. Ibig sabihin, China ang may hawak ng gripo. Nang magkaroon ng tensyon sa Doklam kung saan nagtayo ng kalsada ang China sa lupang inaangkin ng Bhutan, ay tumagal ang girian ng 72 days. At sa huli ay umatras ang China. Pero hindi ibig sabihin nito ay natapos ang laban. Matapos ang insidenteng iyon ay tumigil ang China sa pagbibigay ng datos sa India. Pero ipinagpatuloy nila ito sa Bangladesh. Muli malinaw ang pahiwatig. Hawak namin ang ilog kaya kami ang masusunod. Hindi rin nagpapakampante ang India. Gumagawa na rin sila ng sarili nilang mga dam. Sa ilog na Siang, na isa sa pinakamalaking sangay ng Brahmaputra, ay magsisimula ang isang napakalaking proyekto, isang dam na kayang gumawa ng 11,000 megawatts ng kuryente. May kasama rin itong reservoir na may capacity na umabot sa 9 billion cubic meters na layong makatulong kapag may tagtuyot at magsilbing proteksyon sa biglaang buhos ng tubig mula sa China. Bukod pa rito, may 3 pang proyekto na binibilisan ang paggawa. Isa na rito ang dam sa Subansiri na kayang gumawa ng 2,000 megawatts ng kuryente at target itong matapos at magamit sa taong 2026. Ang mga dam na ito ay hindi lang para sa kuryente, kundi magsisilbi rin bilang panangga
para hindi na maulit ang pagbaha tulad ng nangyari sa Assam. Pero hindi lang India ang apektado. Sa Southeast Asia ay may isang ilog din na napakahalaga, ang Mekong River. Mahigit 60 milyon na tao ang umaasa sa ilog na ito araw-araw. Ang haba nito ay umaabot ng 3,500 miles mula sa Tibetan Plateau sa China hanggang sa mga bansang Laos, Myanmar, Cambodia, Thailand at Vietnam. Sa Vietnam ay halos kalahati ng kanilang supply ng bigas ay mula sa Mekong Delta. Higit pa sa 60% ng kanilang prutas na inaangkat palabas ng bansa ay galing din dito. At taon-taon ay umaabot sa 18 million cubic meters ng sediment mula sa ilog ang siyang nagbibigay ng sustansya sa lupa ng mga taniman. Ngunit unti-unti na ring nagbabago ang sitwasyon. Dahil sa mga dam na ginagawa ng China at Laos ay nababawasan ang pag-agos ng sediment na kailangan ng lupa. Bukod pa rito nahahadlangan din ang mga isda sa kanilang paglalakbay kaya halos 19% ng mga uri ng isda sa Mekong ay nanganganib ng mawala. Sa Cambodia naman ay halos 60% ng proteins ng mga tao ay mula sa isda na nanggagaling sa Mekong. Sa Thailand, halos 1/3 ng mga mamamayan ay nakatira sa northeastern region na umaasa sa ilog para sa irigasyon. Sa Vietnam naman, halos 80% ng kanilang shrimp production at 95% ng pangasius fish ay galing din sa Mekong. Mga produktong may kabuuang halagang umaabot sa $10 billion kada taon. Pero lahat ng ito ay nalalagay sa panganib. Dahil kung pipigilan ng China ang agos ng tubig ay maaring matuyuan ng mga taniman. At kung bigla naman nilang pakakawalan ng tubig mula sa dam ay maaring lumubog sa baha ang mga bayan. At ang mas masakit, wala ni isang bansa ang may kakayahang pigilan ng China sa gusto nitong gawin. At kung sa tingin mo'y marami na ang mga dam na itinayo ng China, ang totoo'y hindi pa ito ni kalahati ng kabuuan. Para bang naging layunin na nila ang patuloy na paggawa ng mga dam. At hindi ito sikreto sapagkat lantaran at tuloy-tuloy ang proyekto. Sa buong China ay may mahigit 98,000 na dam at reservoir na nakatayo ngayon. Karamihan sa mga ito ay nasa mataas na bahagi ng Tibet, sa mismong lugar kung saan dumadaloy ang Mekong River. Samantala, ang pinakaunang malaking dam na itinayo nila sa ilog ay ang Manwan Dam. Natapos ito sa Yunnan noong 1995, pero hindi doon nagtapos ang China. Sa mga sumunod na taon at dekada ay nagtayo pa sila ng 12 na dam sa mismong main flow ng Mekong River. Bukod pa rito may higit pa silang 95 na dam na ginawa sa mga sanga ng ilog o mga maliliit na waterway. Sa kasalukuyan ay may 12 na giant dam na ang nakatayo sa loob ng China mismo, sa gitna ng Mekong River. Dalawa sa mga ito ang may kakayahang mag-imbak ng mahigit kalahati ng lahat ng aktibong tubig sa buong ilog. Ang halaga ng tubig na ito ay halos 10 trilyong galon. Kung iisipin, sapat ito para mapuno ang 15 Olympic size na swimming pools, isang napakalaking volume na hindi basta-basta. Pero hindi lang ito basta pag-iipon ng tubig. Ang mga dam na ito ay ginagamit din para gumawa ng kuryente, isang mahalagang bagay sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China. Ayon sa mga eksperto, ang mga dam na ito ay ginawang parang hagdan-hagdang imbakan. Dati ay malayang dumadaloy ang Mekong, pero ngayon ay parang kontrolado na ang bawat agos. At dahil hawak ng China ang nasa itaas na bahagi ng ilog, ay kaya nitong baguhin ang daloy ng tubig pababa. Kaya rin nitong gamitin ang tubig bilang panig sa pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na bansa. Gayun din naman nakita agad ang epekto nito sa mga bansang nasa ibaba ng ilog. Mula 2019 hanggang 2024 ay bumagsak ng husto ang level ng tubig sa Mekong. Sa maraming lugar ay umabot sa pagbagsak ng hanggang sa 60% ang tubig tuwing panahon ng tagtuyot. Isa ito sa mga pinakamatinding pagbaba ng tubig sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga eksperto, may 4 na dahilan kung bakit nangyari ito. Una, dahil sa matinding tagtuyot. Pangalawa, dahil sa pagbabago ng klima na nagpapahirap hulaan ng panahon. Pangatlo, dahil sa El Nino na nagpapainit sa dagat at nagbabago sa pag-ulan. At pang-apat, dahil mismo sa mga dam ng China na humaharang at kumukontrol sa agos ng tubig. Dahil dito ay nagkaroon ng matitinding problema. Sa sobrang init ng tubig at kakulangan ng oxygen ay napakaraming isda ang namatay. Halos 2,500,000 na tao ang direktang naapektuhan, nawalan ng pagkain, kabuhayan at kita. Sa Cambodia, dahil kakaunti ang ulan ay hindi rin nakapag-generate ng sapat na kuryente. Sa sobrang pagdepende nila sa tubig para sa kuryente ay bumaba ng 30% ang production ng electricity sa buong bansa. Subalit noong 2020 ay mas lumala pa ang sitwasyon. Halos 2/3 ng kabuuang tubig sa Mekong ang nawala. Ayon sa Mekong River Commission, noong buwan ng July ay 60% ng mas bababang bahagi ng ilog ay tinamaan ng tagtuyot. Isa ito sa pinakamalalang tagtuyot sa kasaysayan ng rehiyon.
Umabot sa $650 million ang kabuuang pinsala sa ekonomiya. 17 milyon na tao ang matinding naapektuhan sa Mekong Delta, pero hindi pa doon natapos ang lahat. Ayon sa pag-aaral ng Eyes on Earth, isang grupo na sumusuri sa klima, noong unang kalahati ng 2019 ay sinadyang pigilan ng mga dam ng China ang pagdaloy ng tubig na dapat sanay umabot sa mga bansa sa ibaba. Sa Vietnam ay milyong-milyong katao ang nawalan ng akses sa malinis na tubig. Sabi ni Nguyen Len Chow, isang opisyal sa Vietnam, simula pa noong 1991 ay hindi na nagbibigay ng datos ang China tungkol sa dam operations nila at sa dami ng ulan. Napakahalaga sana ng ganitong datos para makagawa ng mga maagang babala at makapaghanda ang mga bansa sa ibaba ng ilog. Pero dahil wala silang impormasyon, para silang naglalakad ng nakapikit, hindi nila alam kung kailan darating ang baha o tagtuyot. Sa Thailand naman noong panahon ng tag-ulan sa 2019, ang lugar ng Chiang Rai ay nakatanggap lamang ng 46% ng karaniwang supply ng tubig. Kulang ito ng halos 7 quadrillion gallons. Noong sumunod na taon ay bumaba pa ng mas malala ang river flow, kung saan 63% ang ibinaba kung ikukumpara sa 2018. Ayon sa Stimson Center, sa pagitan ng 2023 at 2024 ay kalahati na lang ng dati ang dumadaloy sa ilog. At noong buwan ng September ay bumaba pa ito ng 48%. Sa Cambodia ay hindi rin maganda ang naging sitwasyon. Sa probinsya ng Stong Treng ay kulang ng 22.5 quadrillion gallons ang supply ng tubig. Noong dry season ng 2020 ay kalahati na lang ng normal na dami ng tubig ang natira sa buong Mekong Basin. Dahil dito ay unti-unting naramdaman ang mas malalalim na epekto. Dati ay kilala ang Thailand bilang isa sa pinakamalaking sugar exporters sa buong mundo. Subalit noong 2019 ay bumagsak ng 28% ang produksyon ng asukal. Sa parehong taon ay bumagsak pa ito sa pinakamababang level sa loob ng 9 na taon, kung saan 10.5 million tons lang ang naani. At pagsapit ng 2024 ay bumaba pa ito sa 8.8 million tons, isang pagbaba ng 20%. Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa sobrang init na nakakasira sa tubo at nagpapababa sa quality ng asukal. Samantala, hindi lang asukal ang naapektuhan. Marami ring lugar sa Thailand na umaasa sa pangingisda ang halos tuluyan ng nawalan ng hanap buhay. Nawalan ng isda, nabawasan ang ani ng palay, at pati riverweed na kabuhayan ng ilan ay unti-unti ring nawala. Sabi ng mga datos mula sa Mekong River Commission at Eyes on Earth, tuwing tag-ulan, dapat sanay umaabot sa 5,000 cubic meters per second ang agos ng tubig sa Lao. Pero dahil sa mga dam sa itaas, ay bumaba ito sa 4,000 na lang. Matagal nang nararamdaman ang pagbabagong ito. Mula 1910 hanggang 2007, ang average na agos ng tubig ay nasa 370.3 cubic meters bawat segundo. Pero mula 2008 hanggang 2021 ay bumaba ito sa 302.4. Ang nawala, 67.9 cubic meters bawat segundo, sapat para punuin ang 27,160 Olympic-sized swimming pools. Samantala, habang patuloy na naaapektuhan ang mga bansang nasa ibaba ng Mekong River, ay hindi pa rin tumitigil ang China. May 8 bagong dam pa silang plano o kasalukuyang ginagawa sa gitna ng Mekong. Lahat sa loob ng kanilang sariling teritoryo. At ang mas nakakagulat pa, hindi lang pala ang China ang may mga dam sa Mekong. Sa unang tingin para bang isang magandang balita para sa bansang Lao ang pagkakaroon ng mga bagong dam. Nagkaroon sila ng dagdag na supply ng kuryente at hindi rin sila gumastos ng malaking halaga para dito. Kung pakikinggan mo ang mga unang ulat at titignan lang sa mababaw, parang isang regalo ito sa kanilang ekonomiya. Pero kapag masinsin mong sinuri ang kabuuang larawan ng proyekto, ay doon mo mararamdaman ang totoong epekto nito na hindi gaanong napapansin sa una. Ang totoo, ang mga dam na ito ay hindi naman talaga pag-aari ng pamahalaan ng Lao. Ang proyektong ito ay hawak at pinapatakbo ng Power China Resources, isang kumpanyang pag-aari ng China sa ilalim ng isang kontrata na tinatawag na Build Operate Transfer o mas kilala bilang BOT. Sa simpleng paliwanag, hawak ng China ang buong operasyon ng mga dam, pati ang lahat ng kita mula dito sa loob ng 29 years. Pagkatapos lamang ng halos 3 dekada ay saka pa lang ito ibibigay pabalik sa Lao. Pero sa napakahabang panahong iyon, ang mga mamamayan ng Lao ang nagdurusa dahil sa mga epekto nito sa kanilang kapaligiran at kabuhayan. Ang proyektong ito ay may malawak at malalim na epekto sa kalikasan ng bansa, lalo na sa Nam-u River Basin na siyang pinagkukunan ng pagkain at ikinabubuhay ng napakaraming tao. Sa panahon ng pagtatayo ng mga dam ay maraming pamilya ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan.
Hindi lamang basta-basta paglilipat ito sapagkat ang mga tao ay kailangang iwan ang lupaing pinanggalingan ng kanilang kabuhayan sa loob ng maraming taon. Mas masaklap pa, ayon sa mga datos, mahigit sa 81% ng lahat ng dam na ginawa ng China sa buong Mekong River ay matatagpuan sa loob mismo ng Laos. Ibig sabihin, sa buong rehiyon, ang Laos ang pinakamalaking tinamaan ng mga proyektong ito. Ayon sa mga dalubhasa, isa sa mga dahilan kung bakit mas pinili ng China na sa Laos magtayo ng napakaraming dam ay upang maprotektahan ang sarili nilang kalikasan. Imbes na sa loob ng sarili nilang bansa, ilagay ang mga dam na posibleng makasira sa kapaligiran, ay mas pinili nilang sa ibang lugar gawin ito tapos bibilhin na lang nila ang kuryente mula roon. Isa sa mga pinakaimportanteng mamimili ng kuryenteng galing sa mga dam ng Laos ay ang Yunnan Province ng China. Pero hindi lang ang Laos ang dumanas ng ganitong klaseng kalbaryo. Sa Cambodia ay isang panibagong proyekto rin ng China ang nagdulot ng malawakang pagbabago at matinding pagdurusa sa maraming mamamayan. Noong December 17, 2018 ay isang malaking celebration ang isinagawa sa pagbubukas ng Lower Sesan-2 Dam. Masaya ang mga opisyal ng Cambodia at mga kinatawan ng Chinese company na China Huaneng Group habang nakangiti sa harap ng kamera. Pero habang sila ay nagdiriwang, libu-libong pamilya naman ang tahimik na nagluluksa dahil sa mga pagbabagong dulot ng proyektong ito. Ang Lower Sesan-2 ay hindi lang basta dam. Ito ang pinakamalaki sa buong Cambodia at isa rin sa pinakamahahabang dam sa buong Asia na may habang mahigit 6 kilometers. Ginawa at pinapatakbo ito ng China Huaneng Group. Bagamat may maliit na bahagi rin dito ang Royal Group ng Cambodia at isang kumpanya ng kuryente mula sa Vietnam na tinatawag na EVN. Pero sa kabila ng participation ng mga lokal ay malinaw na ang kontrol at kita ay nananatili sa China. Umabot sa halos $800 million ang ginastos sa proyekto at karamihan sa halagang ito ay mula sa mga bangko na hawak ng gobyerno ng China. Ayon sa orihinal na layunin ng proyekto, ito raw ay para mag-supply ng halos 80% ng kuryente na kailangan ng kabisera ng Cambodia, ang Phnom Penh. Pero kapalit ng energy ay ang pagkasira ng kalikasan. Umabot sa 34,000 hectares ng kagubatan ng binaha. Isipin mo, ang lawak na ito ay kasya ang mahigit 45,000 football fields. Hindi lang basta kagubatan ang nawala, kundi pati ang buong kabuhayan ng mga taong nakatira sa paligid nito. Dagdag pa rito mahigit 5,000 katao mula sa 2,700 na pamilya ang napilitang lumikas. Ang mga taong ito ay hindi bagong salta. Sila ay matagal nang naninirahan sa lugar at umaasa sa likas na yaman para mabuhay. Marami sa kanila ang matapang na nagprotesta, pero ang mga hinaing nila ay hindi pinakinggan. Ayon sa mga ulat, binigyan sila ng maliit na halaga ng pera o inilipat sila sa mga lugar na may sira-sirang bahay, kulang sa serbisyo at walang sapat na tulong para makapagsimula ulit. Para bang iniwan silang mag-isa matapos sirain ang kanilang mundo. Pero ang mas masakit pa ay hindi lamang ang mga direktang naapektuhan ang nawalan. May mga komunidad sa itaas at ibabang bahagi ng dam na nakaramdam din ng epekto pero hindi man lang nabigyan ng kahit anong compensation. Dati, ang mga tao sa mga lugar na ito ay nabubuhay sa pangingisda, pagtatanim at pagkuha ng mga forest plants. Pero nang maitayo ang dam ay biglang nawala ang lahat. Tatlong pangunahing bagay ang matinding naapektuhan. Una, halos naubos ang isda sa ilog. Noon ang isang pamilya ay kayang makahuli ng 40 kilograms ng isda. Pero ngayon hirap na sila kahit sa 2 kilo. Pangalawa, nawala ang silt o putik na mayaman sa sustansya na dating dumadaloy mula sa ulan at siyang nagsisilbing natural fertilizer sa lupa. Ngayon ay nanunuyo na ang mga taniman. At pangatlo, tuluyang naglaho ang gubat na pinagkukunan nila ng kabuhayan, mga mushrooms, halamang gamot, mani at iba pa. Dahil dito ay marami ang nagtatanong, hindi ba nakita ng gobyerno ng Cambodia ang panganib bago nila pinayagan ang proyekto? Karaniwan kapag may malaking proyekto, dapat mas malaki ang benepisyo kaysa sa pinsala. Pero sa pagkakataong ito, tila binalewala ng mga leader ang mga babala na noon pa man ay malinaw na. At noong 2008, isang environmental impact assessment ang nagsabi ng mga posibleng problema. Nakasaad doon na maraming tao ang mapapalayas, mawawalan ng kabuhayan at maapektuhan hindi lang ang mga nasa paligid ng dam, kundi pati ang mga nasa mas malalayong lugar. Karagdagan pa rito, noong 2012 ay naglabas ang National Academy of Sciences ng babala na magdudulot ang dam ng pagbaba ng 10% sa populasyon ng isda sa buong Mekong River System. At kahit noong 2009 pa lang, ay may mga pag-aaral na nagsabing ang lahat ng residente sa mga apektadong barangay ay tutol sa proyekto.
Pero kahit malinaw ang pagtutol ay hindi ito pinakinggan. Ang mas masakit pa, noong araw ng pagbubukas ng dam, imbes na kilalanin ng hinaing ng mga tao, ay pinasaringan pa sila. Ayon mismo kay Prime Minister Hun Sen, ang karamihan sa mga tao ay sumusuporta sa proyekto. Ilan lang ang nanggugulo at naiimpluwensyahan ng mga foreigners. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi ito ang totoo. Ang pagtutol ng mga tao ay totoo at galing sa takot na mawala ang kanilang kabuhayan. Kaya ngayon isang mahalagang tanong ang bumabangon. Sulit ba ang lahat ng ito? Ayon sa kumpanya ng China, kayang gumawa ng 400 megawatts ng kuryente ang dam kada taon. Ang halagang ito ay sinasabing katumbas ng 16% ng kabuuang pangangailangan ng Cambodia. Pero sa aktual na datos, 1/3 lang ang tunay na naipoproduce ng dam. At kung pera ang pag-uusapan, mas mababa pa ito sa $70 million kada taon. Dagdag pa rito isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay ang geographical situation ng Cambodia. Hindi gaya ng Lao o Vietnam na may mga malalalim na lambak na ideal para sa paggawa ng dam, ang Cambodia ay patag. Ibig sabihin para makabuo ng sapat na enerhiya, kailangan nilang gumawa ng mahahabang dam na nangangailangan ng pagbaha sa mas malalawak na lupa. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pamahalaan sa pag-aproba ng panibagong mga dam. Sa kabila ng mga naging masamang epekto ng mga naunang proyekto ng dam, ay hindi pa rin tumitigil ang gobyerno ng Cambodia sa pag-aproba ng panibagong mga dam sa mga nakaraang taon. Para bang kahit may mali nang nangyari, ay ayos lang basta may proyekto. Isang halimbawa nito ay ang patuloy na pagtaas ng kapasidad ng bansa sa paggawa ng kuryente gamit ang tubig. Noong taong 2018 ay sinimulan ang pagtatayo ng Lower Sesan-2 Dam sa lalawigan ng Stong Treng. Ito ang tinuturing na pinakamalaki sa buong bansa at kayang gumawa ng hanggang 400 megawatt ng kuryente. Matapos nito, sinundan ito ng Stong Tatay Lu Dam sa lalawigan ng Kokong na sinimulan naman noong 2023. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 3 taon. Pagsapit ng year 2026, kasabay rin nitong taon ay isa pang proyekto ang sinimulan sa lalawigan ng Pursat. Ito ang Stong Pursat 1 Dam na inaasahang matatapos rin sa parehong taon. Sa huling bahagi ng 2023 ay 2 pang dam project sa Kokong ang inaprubahan. Kaya lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Bakit patuloy ang Cambodia sa pagtanggap ng mga ganitong proyekto kahit alam nilang delikado ito at mababa ang kita? Kung babalikan natin, noong 2008 ang kumpanyang EVN mula Vietnam pa ang namamahala sa Lower Sesan-2 project. Isa itong pag-aari ng gobyerno ng Vietnam at sila rin ang unang nagsagawa ng pag-aaral at pagsusuri sa lugar mula 2008 hanggang 2009. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting nawala ang kontrol ng Vietnam sa proyekto. At pagdating ng 2012, ang pamamahala ay inilipat sa isang kumpanyang tinatawag na Hydropower Lower Sesan-2 Company Limited. Isa itong joint venture, ibig sabihin pinagsamang pag-aari ng iba't ibang grupo. Pero ang may pinakamalaking bahagi ay isang kumpanya mula sa China.